Proyekto Salit 104 Panunuring Pampanitikan. Ipinasa ni Jessica L. Canizares. Ipinasa kay Ginang Librada Kilas PhD. Ang dulang susuriin natin ngayon ay tungkol sa mutya ng saging ni Leoncio P. Diriada. Sino nga ba si Leoncio P. Diriada? Si Leoncio P. Diriada ang may akda ng dulang mutya ng saging. Siya ay ipinanganak sa Iloilo ngunit lumaki sa Davao del Norte. Siya ang tinaguriang ama ng kontemporaryong panitikan ng kanlurang Visayas. Inukit ni Diriada ang kanyang pangalan bilang isang haligi ng larangan ng pagsulat sa bansa. Nakilala siya bilang Hall of Famer ng tanyag na patimpalak sa pagsulat na Carlos Palanca Memorial Awards for Literature dahil nagwagi siya ng 18 beses simula ng sumali noong 1975 hanggang 2018. Aktibo rin siya sa pagsulat ng mga dula na itinanghal naman sa iba't ibang teatro sa Pilipinas tulad ng Dulaang Universidad ng Pilipinas. Dahil sa kanyang kontribusyon sa wika at panitikan, pinarangalan siya bilang kampiyon ng wika ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF noong 2014 at Lifetime Achievement Award mula sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA noong 2013. Noong Abril 2019, namayapa si Diriada dahil sa komplikasyon sa sakit na diabetes na ipinagluksan naman ng mga eskolar ng wika at panitikan ng bansa. Uri ng panitikan. Ang akdang ito ay isang dula. Ito ay nakauri rin sa dulang pantasya na kung saan ang mga pangyayari ay bunga lamang ng mga haka-haka, sabi-sabi, imahinasyon o kathang-isip ng may akda na kung saan madalas na ang ganitong uri ng kwento ay inspirasyon ng totoong mundo ng mga mitolohiya at mga alamat ng bayan. Ang mga ito ay nakaugat sa mga tradisyon na oral na pagkatapos ay naging pantasyang panitikan at drama. Ang may akda ng dulang ito ay lumilikha ng mga tauhan, sitwasyon at tagpuan o pangyayari na hindi posible sa katotohanan sapagkat napapalooban ito ng mga mahika gaya ng tungkol sa anting-anting at mahiwagang nilalang na karaniwan ay sumasailalim sa pangunahing balak, elemento, tema at tagpuan ng kwento. Layunin ng may akda. Sa akdang ito ay nilalayon ng may akda na iparating sa kanyang mga mambabasa, tagapanood o tagapakinig na hanggang ngayon ay lumilitaw pa rin ang mga paniniwala ng mga tao tungkol sa mga kwentong kababalaghan at mga mitolohiyang Pilipino na binubuo ng mga Diyos, mga hayop, mga mahiwagang nilalang at mga diwata, pati na rin ang mga pamahiin na buhay pa rin sa kulturang Pilipino at lalo na sa mga taga-probinsya. Nais rin ng may akda na iparating sa lahat ang napakagandang impluwensya o aral na mapupulot sa dula na makatutulong lalong-lalo na sa mga kabataan na siyang madalas makaranas ng mga pagsubok dahil sa kuryosidad na siyang nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Tema o paksa ng akda. Ang kuryosidad ng isang tao ang siyang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Ang akdang ito ay pumapatungkol sa pakikipagsapalaran ng isang Amerikano na nagsasaliksik ukol sa mga kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Siya ay nakadiskubre sa pinagmula ng misteryosong anting-anting na may mahika at nagdadala ng swerte. Naging interesado siya sa kwento ng matandang lalaki kaya gusto niyang malaman ang hiwagang bumabalot sa anting-anting na kung tawagin ay mutya ng saging. Kumbensyon ng akda. Ang dulang ito ay napapalooban ng kumbensyong aside na kung saan ang mga salitang binibigkas ay mahina lamang na ang nakaririnig ay isang tao, isang pangkat at hindi naririnig ng ibang kasamahan. Maiksi lamang ang mga salitang binibigkas nito na isinisingit sa pagitan ng pag-uusap ng mga tauhan. Simula ng kwento. Mga tauhan. Philip Parker,
25 taong gulang, isang Amerikanong nagtuturo sa high school. Isa rin siyang Peace Corps volunteer na nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa mga kultura, paniniwala at pamahiin ng mga Pilipino. Igme, 28 taong gulang, ang kainuman ni Bunjong, Tura, Philip at iba pa. Siya rin ang sumama sa Amerikano sa sagingan kinagabihan upang masaksihan nito kung totoo nga ba ang sinasabi nilang kapre at ang mahiwagang anting-anting na kung tawagin ay mutya ng saging. Timio, 18 taong gulang, anak ni paring Simyo na isang mag-aaral sa lungsod. Siya rin ang maniligaw ni Clarita. Lolo Usting, asawa ni Lula Basyon, may katandaan na ito sa edad na 73 taong gulang. Siya ang inutusan ni Lula Basyon na bumili ng suka sa tindahan ni Clarita, ngunit ang ginawa lang nito ay magkwentuhan tungkol sa kanyang karanasan noong siya'y binata pa lamang at nang naikwento rin nito ang tungkol sa kapre at ang mahiwagang anting-anting na mutya ng saging. Bunjong, 35 taong gulang, kasama 10 ng nagiinuman. Tura, 28 taong gulang, isang Bisaya na nakatira sa kabila ng tulay. Siya ay sumama kina Igme at ng Amerikano sa sagingan upang samahan ito sa pagtukla sa likod ng mga kwento ng matandang lalaki na si Lolo Usting. Clarita, 17 taong gulang, na tagabantay o may-ari ng tindahan. Siya ang nililigawan ni Temyo. Lolo Basyon, 70 taong gulang, asawa ni Lolo Usting na galit dahil sa hindi pagsunod ng asawa sa utos nito na bumili ng suka sa halip ay pag-iinuman lamang ang inaatupag nito sa tindahan. Tagpuan. Sa harapan ng tindahan ni Clarita, sa hapon, sa sagingan, sa gabi, at isang baryo sa Davao. Sulyap sa suliranin. Ang paghanap ng Amerikano ng mga kasagutan, datos at impormasyon hinggil sa kaniyang pananaliksik sa mga katutubong panitikan ng mga Pilipino. Nababagabag siya sa kaniyang sarili, hindi lang sa kadahilan ng baguhan pa siya sa lugar na iyon kundi pati na rin sa kakulangan nito ng kaalaman kung saan siya magsisimula sa pangangalap nito. Gitnang bahagi ng kwento. Saglit na kasiglahan. Nabuhayan ng pag-asa ang Amerikano na maisakatuparan na niya ang kanyang hangarin o layunin sa lugar na iyon. Siya'y lubos na nasisiyahan sa mga taong malugod na tumanggap sa kanya. Sa pagkakataon na ito ay maaari na siyang makapagsimula sa pangangalap ng datos dahil sa tinutulungan siya ng mga ito lalo na nang dumating ang matandang lalaki at naikwento nito ang tungkol sa anting-anting na ang tawag ay mutya ng saging. Naging interesado siyang malaman ang hiwagang bumabalot sa agimat. Tunggalian, tao laban sa sarili. Ang pagiging mapusok na ugali ng Amerikano at ang hindi makontento sa mga bagay-bagay na kahit alam na nito ang ibig sabihin na sinasabi ng mga taong tumulong sa kanya ay naghahanap pa rin siya ng ebidensya na magpapatunay nito. Sa madaling sabi ay hindi siya naniniwala sa mga kwento nila. Isa lamang siyang estranghero sa baryong iyon, ngunit labis ang pagmamagaling niya sa sarili. Pinipilit niyang tuklasin ang mga bagay na hindi na sana dapat niyang matuklasan o makita man lamang, lalo na hindi siya taga roon. Tao laban sa tao o nilalang. Ang paglalabanan o pagsasagupaan ng Amerikano at Kapre nang akmang dadamputin na ng Kapre ang Amerikano ay umilag siya at buong lakas niyang sinuntok ang Kapre. Nang hina ito at nasaktan kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Siya'y humakbang sa likuran at lumukso sa kanyang likod. Niyapos niya ang leeg nito habang ang mga binti niya ay parang mga ahas na pumilipit sa kanyang bewang. Iniikot-ikot siya nito na parang ulol ng kabayo upang siya'y mahulog ngunit wala itong magawa kaya kiniliti niya ito ng kiniliti hanggang sa ito'y kanyang nagapi. Kasukdulan. Nang sila ay makapasok na sa gubat ay takot ang dalawa niyang kasamahan dahil alam ng mga ito ang tungkol sa Kapre na nagbabantay sa puno ng saging kung saan naroroon ang anting-anting. Ngunit ang lalaking Amerikano ay hindi natakot dahil hindi siya naniniwala sa mga ibang nilalang. Agad na tumakbo ang dalawang lalaki dahil sa takot na nadarama. Nang mag-isa na lamang ang Amerikano at nakaharap sa puno ng saging, akmang kukunin na sana niya ang mutya nang biglang lumitaw ang Kapre sa likod ng saging. Biglang lumabas ang Kapre at nagpakita sa kanya. Dahil sa panghimasok ng Amerikano sa pagmamay-ari ng Kapre ay nagalit ito
at binabantaan siyang hindi na makakatakas sa kanya sapagkat kakainin siya nito ng buhay. Kaya sila ay naglalabanan sa isa't isa. Wakas ng kwento. Kakalasan. Buong tapang na nilabanan ng Amerikano ang kapre. Akmanasan na siya nitong dadamputin ay umilag siya at buong lakas niyang sinuntok ang kapre. Nanghina ito at nasaktan kaya sinamantala niyang lumukso sa likod nito. Niyapos niya ang leeg nito habang ang mga binti niya ay parang ahas na pumilipit sa bewang nito. Umikot-ikot ang kapre upang siya ay mahulog ngunit wala itong magawa. Kaya ay kiniliti niya ito ng kiniliti hanggang sa ito'y kanyang nagapiu na talo. Sumuko ang kapre sa kanya at ibinigay na nito sa kanya ang mutya ng saging. Kalutasan. Nang makuha na ng Amerikano ang anting-anting ay sinabihan siya ng kapre na lamunin o lunukin niya ito nang hindi tumaagaw ng masamang espiritu. Sinunod ang Amerikano ang sinabi ng kapre. Nalinlang ang ka-Amerikano kaya't naging isa siyang kapre. Siya na ang tagabantay sa mutya ng lahat ng saging na naroroon. Habang buhay na siyang magbabantay sa puno ng saging at ang kapre naman ay magiging malaya na rin habang buhay. Teoryang pampanitikan. Teoryang realismo. Ang akdang ito ay napapalooban ng teoryang realismo na kung saan inilalarawan nito ang buhay o ang mga pangyayari sa katotohanan. Ipinapakita rito ang mga karanasan at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan gaya ng pagkakaroon ng mga ugaling hindi makuntinto, mapusok, pagmamagaling at ang kuryosidad ng tao na nagdadala lamang sa kanila sa kapahamakan. May mga tao talaga sa lipunan at sobrang tigas ang ulo na kahit alam na nilang bawal at makasasama nila ay lalo pa rin sumusuway. Ang kwentong ito ay isang magandang impluwensya, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na siyang madalas makaranas ng mga pagsubok na nagpapahamak sa kanila. Teoryang surrealismo. Sa dulang ito ay may maraming bagay ang nagaganap sa guni-guni ng tauhan. Pinagsasama narito ang realidad at superrealidad. Nagbibigay toon ito sa mga paniniwalang tungkol sa pantasya na may katotohanan o realidad na nakahihigit pa sa karaniwan. Bisang pampanitikan. Bisa sa isip. Natanim sa isipan ko na may mga tao talaga sa lipunan na hindi madaling maniwala sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. Maniwala lang sila kapag sila na mismo ang siyang makasaksi, makakita at makakatuklas sa katotohanan nito. Kahit na walang kaalam-alam sa mga bagay-bagay ay pilit pa rin nila itong inuusisa dala ng kanilang kuryosidad. Hindi nila iniisip kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanilang ikinikilos. Ang ganitong ugali ang siya mismo magdadala sa kanila sa kapahamakan. Sa pagbabasa rin ng dulang ito ay napapaisip rin tuloy ako kung totoo nga ba talaga na may mga ganitong nilalang sa mundo. Marami kasi ang nagsasabi na isa lamang itong imahinasyon at katangiisip ng mga tao sa probinsya upang takutin ang mga bata. Ngunit bakit may mga matatandang patuloy pa rin na nagsasabi na nakikita nila ito? Bakit patuloy pa rin silang nagkukwento na sila nagkakaengkwentro ng ganitong nilalang? Kaya hindi natin talaga masisisi ang Amerikano sa ginawang pang-uusisa nito. Bisa sa damdamin. Nagaganda na ako sa daloy ng kwento ng dula. Masaya at nakakagilo siyang basahin. Nagbibigay aliw ito sa mga mambabasa at saka nagbibigay aral na rin sa kabuuan. Matatawa ka na lang sa mga tuno at diin ng mga pananalita ng mga tauhan. Napakaganda nito dahil maraming aral ang mapupulot ng mga mambabasa na gustong ipaabot ng kwento sa atin. Ako talaga'y lubos na natutuwa dahil nabasa ko itong munting dula ngunit napaka makahulugan at ako'y may natutunan o naiintindihan mula rito. Bisa sa kaasalan. Sa dulang ito ay may mga bagay na nakapagpapahinwa sa aking sarili at ito ay ang pagiging makontento na lang sa mga bagay kung anong meron tayo na kapag mayroon na ay hindi na dapat pang maghanap ng iba pa nang sa gayon ay hindi magsisisi sa huli. Natuto rin ako sa maraming bagay tulad ng huwag maging mapusok sa mga bagay na hindi mo pa dapat malaman o makita. Natutunan ko rin na dapat maging maingat sa bawat hakbang na gagawin upang hindi tayo mapitag sa patibong dulot ng kapusukan lalo na't hindi pa sigurado sa gagawing hakbang.
Masasabi ko rin na kapag tayo ay baguhan pa lamang sa isang lugar, ay mas mabuting mag-ingat at huwag magloko-loko. Kung kayo ay isa sa mga hindi pa nakakakita ng magkakaibang nilalang, ay mabuting sundin na lang ang ilang paalala na magtabi-tabi po o magsabi na makikiraan po. Hindi ibig sabihin na hindi natin sila nakikita ay hindi na ito totoo. Matuto sana tayong gumalang sa mga bagay na hindi natin nakikita, sa gayon ay kung totoo man sila ay hindi na natin sila maiistorbo at upang hindi tayo ang kanilang paglaruan. Estilo sa pagkakasulat ng akda. Ang estilo ng pagkakasulat ng akda ay angkop sa antas ng pangunawa ng mga mambabasa at ito'y tutugon din sa panlasa nila sapagkat ang ilan sa mga pangyayari rito ay batay na rin sa ating lipunang ginagalawan. Sa akdang ito ay ginamitan ng may akda ng varyasyon ng wika at mga salitang hango sa iba't ibang lingwahe gaya ng Bisaya, Tagalog at Ingles. Direkta rin ang paglalahad at ito rin ay may kasamang pantasya kaya ito ay angkop para sa mga kabataan. Ang dulang ito ay simple ngunit may maganda itong aral na huhubog sa pagkatao ng mga mambabasa. Ngayon, natapos na nating suriin ang dulang pinamagatang Mutya ng Saging. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking pagsusuri. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay, panunood at pakikinig sa pagsusuring ito. Maraming salamat po at sa uulitin! Hold me close till I get up.